Boss, meron kayong carbon cleaner? Carbon cleaner? Wala. Yung tinatawag yun eh, mga pang CVT, carburetor. Yung inihahalo sa gas? Yung inihahalo sa gas na carbon cleaner? Wala eh. Wala. Hirap maghanap nun. Parang ano lang? Yung maliit lang. Wala ba? Thank you. Pa? Ano pa pang lilinis? Inihahalo siya sa gas, sa tangke. Tangke. Wala. Thank you, boss. Uy, ganda ng motor, oh. Kamusta kayo? Matagal-tagal tayong hindi nagpangita. So may mga bagay na talagang hindi natin kailangan unahin. Hindi naman sa hindi natin kailangan unahin. May mga komplikadong bagay na mas kailangan kong bigyan ng atensyon. Sorry guys, pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na ako magbablog, no? So yung purpose ko talaga kung bakit umuwi ako ng Pilipinas is para mag motovlog, mag-vlog. Yun lang, yun yung hobby ko, yun yung hilig ko. So malapit na. So wala nang isang buwan makakapag-vlog na ulit ako. At bala ko mag everyday, daily upload ba yun? Teka, yung balaklava ko di ako makahinga. Gamit kong balaklava ay yung sec. Medyo hindi siya ganun nakakatuwang hingahan. Tama ba yung term? Ano to? Ginagawang to, oh. Ang ganda. Expressway ba yan? So medyo sinisipon pa ako eh. So ang tagal ko bago makapag-upload ulit. So may nagko-comment na nga sa akin, Kawasak, bakit hindi ka na ata nag-a-upload? So 1 bar na lang ako. Gusto ko kasi magsali na ako ng carbon cleaner. Alam niyo ba yun? Kasi anong odo na to? 8.6. Hindi pa ako nakapag carbon cleaner. Dapat nga 3,000 odometer eh. Maglalagay na ako. Kaso nga lang eh lagi kong nalilimutan. Kaya hindi ako nakakapag carbon cleaner pa. Boss, may carbon cleaner kayo? Carbon cleaner? Carbon cleaner. Yung Hinahalo sa gas? wala ba? Ang hirap maghanap nun. Hindi ako pa masyado ano yun. Sige. Siguro sa online na lang makakabili nun. Teka, boss, kita mo wala din. Sa mga shop wala talaga, no? Kanina pa ako naghahanap kasi kanina nagpalit ako ng upuan, no? Doon sa shop na pinagpalitan ko ay wala din. So siguro sa online ko na lang yun mabibili, yung carbon cleaner na hinahanap ko. So as of now is may work pa si Kawasak. Pero wag kayo mag-alala, malapit na ulit ako mawala ng work. Anong dahilan? Hindi ko na nagagawa yung gusto ko. Hindi ko magawa yung talagang target ko kung bakit ako umuwi ng Pilipinas. So kung hindi mag-click, pero hindi man ako nawala ng pag-asa na hindi mag-click. Kung hindi man mag-click is bala kong mag-ibang bansa ulit. So ibang country naman, hindi na Japan. Umay na ako sa Japan eh. So kung papala rin, kasi kung para sa'yo naman talaga yung lugar or yung pupuntahan mo is makakapunta ka talaga, makakaalis ka sa bansa. So minsan nagme-memories na lang sa Facebook ko yung buhay ko doon sa Japan, yung mga my day, mga upload sa Facebook. Yun, namimiss ko, sabi ko ay nag-Japan nga pala ako. Minsan pinapanood ko yung vlog ko sa Japan, no? Kung gusto nyo mapanood yung buhay ko sa Japan, mga Kawasak, i-swipe nyo lang yung mga videos ko. Nung nasa Japan pa ako, talagang nag-imbak ako ng mga memories together with my friends in Japan. Pero lahat sila mga taga Quezon lang din, Quezon province. For today's video, 40 days video is ang aking performance ng motor pala, hindi akin. So worth it nga ba sa loob ng isang taon? Kasi itong ating Honda Click 125i version 3 ay sa kasalukuyang February, March, April, May, 14 months na. So nag 1 year to nung March 5, March 4, 1 year siya. Kakarenew ko lang nitong March itong ating motorsiklo, kaya lagpas siya sana ng isang taon. So ano nga bang performance nito? Ano nga bang naobserbahan ko sa loob ng isang taon sa paggamit nito? Kung worth it nga ba ito sa pagtagal ng panahon or hindi? So mamaya tatalakayin natin yan kung worth it ba to sa araw-araw na paggamit ko sa loob ng isang taon. Actually nitong nagtrabaho ako is everyday ko na tong gamit. Araw-araw nagtatravel ako ng 15 to 20 kilometers. Bali ka na yon,
punta sa apartment at sa aking trabaho. Hanap lang ako ng magandang spot para ma-review natin itong ating motorsiklo. So yun, performance nito after ng 14 months or 1 year and 2 months na aking paggamit. Ano nga ba yung observation ko dito? Unang-una, kaya ko gusto tong Honda Click 125i version 3 is matipid sa gas, tapos at the same time 80,000 pesos. Nung nabili ko to ay 83,000 pesos, pero liquid cooled na, may charging port pa. Tapos hindi naman siya ganong kaliitan para sa mga 125cc. Siguro yung pinakamalaki na 125cc is Bergman ng Suzuki, na ayoko naman na style. Ang laki-laki siya, ang laki-laki ng cover niya masyado, tapos napakaliit ng gulong. So yun, ano nga ba yung mga in-upgrade ko dito sa loob ng 1 taon at kung may naging problema ako? Ang unang-una kong uunahin, sa bagay, una nga naman is nagka-problema ako ay ating tar hugger. Yung una ko nabili ay hindi compatible, pero nakalagay siya pang Click 125i, pero hindi nakalagay ko anong version. Sinalpak ko siya, medyo nakakawang siya. So may force siya, may tawag doon, may persa gawa ng tornilyo. Kaya anong nangyari, katagalan sa katatagtag, nagkaroon siya ng crack, tapos nasira, nalaglag na lang siya. Nananakbo nga ako nun, talagang bigla na lang umingay. Kaya yun, nakita ko laglag na yung tar hugger ko sa likod. So yun, ilalagay yung problema ko, napalitan ko na dito is air filter pa lang. Tapos sa gulong, hindi pa ako nakapagpalit ng gulong. Yung pito, takip ng pito ng gulong ko, yun lang ang napalitan ko. At yung grab bar natin, kasi nilagyan natin ng DC monorack na grab bar para sa ating top box. So yun, ano pa bang in-upgrade ko dito? Ang ating busina, maganda na yung busina, naka loud horn na yan. Tapos naka mini driving light to, dalawa. Yung isa nga dyan tabingi, pero hindi ko na siya pinagawa ulit. Nakaganon. Tapos yung stock pa rin yung ating mga gulong, pero gusto ko nang palitan. And yung decals nga pala, mga kawasak, kulay orange yan. Itong makikita nyo na kulay itim, orange yan dati. Tinakluban lang yan ha. Sa mga nagtatanong, sa Shopee ko lang nabili yan. I-search nyo lang yung black na decals for Honda Click 125i version 3. Para may version 4 natin nito or version 3 pa rin, pero 2024 model na. Ito kasi 2023 model. Tapos ito, cellphone holder. Sa Shopee ko lang din nabili. Ano pa bang pinaglalagay ko dito? Yan, Replica Pro ang ating pipe. Wala naman ako naging problema dyan. Naparemap ko na din to guys, kaya medyo may pagka-torquey. Tapos binilhan ko din itong rubber matting. May kalmot na nga ng pusa So yun, ito kuya ko nagpalit Tapos itong shock cover natin, tapos yung panggilid natin is yung flyball, yung napalinis ko na to 3 times na ata Tapos yung flyball niya, iba na din, hindi na siya stock. Tapos ito, cover ng ating dash, ang tawag dito, basta ito, sa speedometer. Tapos kanina, pinaltan ko ng seat cover. Diba sa Facebook page ko, may kalmot na siya ng pusa, kaya pinalitan ko na lang. Ito, Bride. Sa mga nagtatanong, ito ay 600 yung cover, yung presyo nito, pero napakaganda. Original daw to kaya sabi ko sige, bilhin ko na yan. Inaalok nila sa akin yung mga tigto 250, 350. Kaso ang sama, iba-ibang kulay, pang Jejemon. May blue, may orange, may yellow, walang black. Kaya ito na lang, kahit mahal, at least kita ko talaga yung texture na ang ganda niya. Ngayon na-testing ko to, kanina ko lang to pinakabit, is okay naman. Hindi ko lang alam sa ulanan ha, kasi may islat-islat siya. Parang mahirap siyang tanggalin pagka umulan. So yan, ano bang ko dito, expression ko sa 1 taong ko paggamit, yung review. Wala akong naging problema, pero ngayon sa lubakan, pag biglang lubak, parang may lumalagotok sa ilalim, pero hindi ko naman siya malaman kung ano. Hindi ko pa din napapacheck. Tapos yung hagok, diba last sa vlog natin na nakaraan is humahagok to. So yun, hindi ko ba din napapacheck yun, nawala siya as in. Tapos lately bumalik, sabi ko siguro kailangan ko na to ipacheck. Ang hagok lang naman niya is kapag nakatigil ka, pag binigla mong ganun, lalo kapag may angkas ka, is humahagok. So wala na akong magagawa dun, kailangan ko na talagang ipacheck yon. Sa mga nagtatanong kung worth it ba tong Honda Click 125i, is nakadepende naman sa pag-aalaga nyo. Kasi yung mga nakikita ko sa Facebook bago-bago, mga 2000 odo ganun, is sira na agad, baba na agad yung makina. Siguro bala
balahura din gumamit. So yung pagpaparemap naman sa tawag doon, sa pagpapalit ng tambutso is hindi ko naman sigurado kung kailangan talaga iparemap yan. So ako, hindi naman ako naniniwala doon. Kaya lang naman ako nagparemap guys, is nagkaroon siya ng backfire. So ayo, naiinis lang ako kapag naka high RPM ako, naka high speed, pagkatapos ko pagkabitaw ko ng throttle is pumuputok. So parang ang sama niya pakinggan. Kaya pinaremap ko kasi wala naman tong carburetor para adjustan yung hangin tsaka gasolina. Kailangan talaga iparemap. Hindi naman daw kaya ng ECU reset, wala naman daw kwenta yon. Kapag ni-reset nyo lang yon, pampabalik lang sila lahat sa dati. So yun, kung papipiliin kayo sa Honda Click o Mio 125 is, kung sa akin lang is dito na ako sa Honda Click. Kasi nasubukan ko na yung Mio 125 is medyo mababa siya, tapos medyo manipis yung gulong niya. Although pwede mo naman palakihin yung gulong, pero the best pa din to kasi sa long ride hindi ka na mangangamba sa overheat kasi may liquid cooled at may charging ka na, charger port yan. Ito USB ready na siya at cable na lang ang ipoprovide mo at cellphone holder para kapag nagmamapa ka. So yan lang guys, hindi ko naman sa pinagkukumpara ang Honda Click sa Mio 125, pero syempre ito na yung motor ko, ito yung mas gusto ko nga gamitin kasi sanay na ako. Isang taon na kaming, hindi pa, kailan ba ako umuwi? June? Mag-isang taon pa lang kaming magkasama nitong motor na to. 4 months bago ako umuwi is nabili ko na to. Although kuya ko yung bumili sa dito sa Pilipinas bago ako nakauwi. So comment nyo lang guys sa baba kung ano yung mga issues nyo. By the way, yung dragging, yung pinakaunang issue ko dito sa dragging is normal naman pala talaga sa lahat ng scooter. Sa mga naka CVT dyan. So ngayon, kung nagtatanong kayo kung may dragging pa to, is wala na, zero dragging. Hindi ako nagloloka guys wala na talagang dragging. Ang ginawa ko lang ay nagpalit ako ng clutch bell na may groove. Yung una kasi, yung stock bell ng mga scooter natin ay walang groove. Kaya ngayon, naturuan ako nung katrabaho ko, ginawa niya kasi sa issue ng dragging, kasi nainis din siya sa pagdadrag, is pinaregroove niya yung bell. So ngayon, wala akong makita na carbon cleaner. Hindi ko alam saan ako makakabili nun. Sa online na lang talaga siguro. So guys, may mga tanong ba kayo? Sorry, at ako ay may sipon pa. May mga tanong ba kayo sa ating Honda Click? So kayo ba, ano bang masasabi nyo sa paggamit nyo ng Honda Click sa mga Honda Click users dyan? So sa loob ba ng isang taon, nagkaroon na kayo na sira bukod sa gulong? So normally, gulong lang naman, gulong, tapos panggilid, linis, change oil. So nagkaroon na ba kayo ng sira at bakit kayo nagkasira ng ganun, no? So ako kasi balahura din ako minsan kapag trip ko talaga na mabilis. Wala ako sagad ako na sagad ng throttle. So may top speed nga ako dito na 120 So yun lang guys, hanggang dito na lang. Pinakita ko lang sa inyo yung review ko after 1 year ko ng paggamit dito sa Honda Click. At wala naman akong masasabi pa. Wala akong masasabi na masama kasi okay naman siya lahat sa akin. Siyempre, hindi naman mawawala ng kaunting issue or kailangan ipaayos kasi ginagamit Kung ayaw yung masira yung inyong mga motorsiklo ay huwag mong gamitin. Yun lang yun huwag mong gamitin kung ayaw mo masira. Malapit-lapit na ulit ako mag-vlog. So saka ko na sasabihin kung anong klaseng content ba ang aking gagawin. Pero gusto ko daily upload, daily vlog. Araw-araw gusto ko may upload. Except for Sunday, syempre kailangan ko din magpahinga ng Sunday. So yan lang mga kawasak, ride safe always and peace.